Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, 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 hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong Webes at 12 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ating pong headlines, recovery effort sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Basyang, pinaapura ni Pangulong BBM. Chinese Ambassador sa Pilipinas dapat palitan Yun. ayon sa ilang senador. Palitan na. Samantala, investigasyon ng Senado sa paglubog ng barko sa Basilan na umarangkada na. Smuggling ng sigarilyo ay tuturing na new Wala. pogo. Naku po. Diyos mio. Samantala, reward sa ikadarakip naman ni Charlie Atungang, itinaas na po sa 20 milyong piso.
PNP tinangging may torture sa suspect sa pagpatay sa pulis sa septic tank. Public consultation ng Kamara sa Anti-Political Dynasty Bill sinimulan na. Halos 40 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo at tabako nasabat sa North Harbor. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes, para sa DZRH una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa ating pong mga balita, inimbestigahan sa Senate Committee on Public Services ngayong araw ang hinggil sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Sa pagsimula pa lamang ng pagdinig ay nilahad ni DOTR Assistant Secretary Manuel Cabuchan III na nagkaroon daw po ng overloading sa bilang ng mga pasahero. Dahil lang allowed o pinapayagan lamang na makasakay na pasahero ay nasa 352 at mahigit sa 27 crew, subalit lumalabas na umabot na raw po sa 293 ang nasagip sa naturang paglubog, 52 ang naitalang namatay, habang 24 ang missing. Dagdag pa ni Cabuchan, may cargo overloading din at ang mga karga ay hindi raw po dumaan sa weighing scale dahilan kung kaya't naputol ang lashing na nagdulot na instability ng barko. Resulta nito ay grounded ang mga barko ng Allison Shipping Lines Incorporated. Sa panigo ni Senador Raffy Tulfo na chairman ng komite, nagpasabi siya na hindi siya papayag na administrative cases lamang ang kakaharapin ng mga may-ari ng Allison Shipping Lines at mga nagpabayang tauhan ng Philippine Coast Guard at ng Marina. Dapat ay kasong kriminal daw po ang kakaharapin ng mga ito dahil naman sa malinaw na nagkaroon ng kapabayaan. Naglabas ng panibagong warrant of arrest ang isang hukuman sa San Pablo, Laguna laban sa negosyanteng si Apong Ang at 5 iba pang individual kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Batay sa kautusan ng San Pablo Regional Trial Court Branch 29, naharap ang mga akusado sa kasong kidnapping at serious illegal detention na hindi maaring piansahan. Kabilang sa mga co-accused na Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andres, Philip Simborio Almenvilla, Joey Natanawan Encarnacion at Aaron Ezra Lagahit Kabilyan. Matatandaan na una nang nagpalabas ng mga warrant of arrest sa mga hukuman sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas laban kay Ang at sa iba pang akusado. Ikinaalarma naman ng Kamarang lumalalang smuggling o pagpupuslit ng mga iligal na sigarilyo sa bansa na may tuturing daw pong bagong pogo. Ayon po kay Marikina Congressman Miro Kimbo, chairperson ng Committee on Ways and Means, bukod sa pagkalugi sa government revenues ay nagiging banta rin daw po ito sa kalusugan po ng sambayanang Pilipino. Matagal na anyang problema ang smuggling, ngunit abay mas malawak daw pong operasyon nito ngayon at mistulang isa ng major criminal enterprise na kapareho po ng pogo noon. Dagdag pa ni Kimbo, Luzon hanggang Mindanao daw pong operasyon ng naturang smuggling po ng sigarilyo na kinasangkutan ng mga dayuhan at mga Pilipinong baker. Una po rito ay nasabat ng otoridad ang abot sa 2.6 billion pesos na halaga ng smuggled cigarettes dyan po sa Malabon at Batangas itong Disyembre taong 2025. Nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang nasa 40 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo at tuyong tabako sa North Harbor, Maynila. Ay sa BOC nang galing ang container van mula sa Zamboanga at Bacolod City na isinilalim sa inspeksyon matapos sila makatanggap ng intelligence report. Natuklasan sa pagsusuri ang iba't ibang brand na sigarilyo tulad ng Platinum, Lasa, King, Philip, HNP, Red Premium, Canon Menthol at Modern Brand. Nakita din ang daan-daan sako ng tabako na idiniklara bilang dried fish
at general merchandise. Wala rin nakitang BIR stamps at graphic health warnings sa mga naturang produkto kaya naglabas na ng warrant of seizure and detention ang BOC. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ito na maigpit ang kanilang inspeksyon laban sa smuggling alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Marcos. Rapido, hataw, balita. Isinagawa naman ang unang public consultation sa sinusulong na Anti-Political Dynasty Bill sa Carmona, Cavite ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ito po'y pinangunahan ni Congressman Zia Lonto Adyong, Chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, at dinaluhan ng mga kinatawan ng mga local government unit ng Cavite at Laguna. Ngayon pong 28th Congress, higit sa 20. Wow, dami ha. Ang mga panukalang batas ng inihain daw po tungkol sa anti-political dynasty. Ilan po sa mga may akda sa naturang panukala ay sina House Speaker Faustino Boyedi III at House Majority Leader Sandro Marcos na layuning wakasan na ang monopolya ng mga kilalang pamilya at mabigyan ng pagkakataon ang iba pang Pilipino na maglingkod sa ating mga kababayan. Pasok din ang anti-political bill sa LEDAC priority measures kasabay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panahon na para isurong ang naturang panukala. At labas tayo ng ating impilan, recovery efforts sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Basyang pinaaapura ni Pangulong Marcos. Ibalita mo yan, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Ronald Ray, tinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gobernador sa mga lalawigang matinding na apektuhan ng nagdaang bagyong Basyang. Ito ay para matiyak ang mahigpit na koordinasyon at mabilis na paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga sinalansang lugar. Sa nasabing meeting na dinaluhan rin ng ilang cabinet officials, iniutos ng Pangulo ang agarang pagpapalabas ng pondo. Kasama rin sa direktiba sa kaukulang mga ahensya na apurahin ang distribusyon ng binhi sa mga magsasaka para makapagtanim na muli ang mga ito. Iginit ni Pangulong Marcos na dapat simplehan ang mga proseso para agad na makarating ang tulong sa mga apektadong pamilya. Tinalakay rin ang pagpapalakas ng river clearing operations para maiwasan ang panibagong pagbaha. Dumalo sa meeting sina Governors Damian Mercado ng Southern Leyte, Sumerlito Dolor ng Oriental Mindoro, Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro, Ralph Evardone ng Eastern Samar, Haris Ongchua ng Northern Samar, Carlos Petilla ng Leyte, Acting Governor Arnold Sa ng Samar at Governor Patrick Azanza ng Catanduanes. Kasinat ng Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, Chinese Ambassador sa Pilipinas, abay dapat na raw pong palitan. Ayon po sa dalawang senador. Ating alamin ng update at detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, agresibo ngunit sensitive. Ganito inilarawan ng mga senador ang ikinikilos ng bagong ambassador ng China sa Pilipinas na si Jing Chun. Ayon kay Senator J.B. Harris, ito bago pa lamang itong ambassador ngunit masyado siyang agresibo sa kanyang mga pahayag. Hindi siya nakatutulong para gumanda ang relasyon ng Pilipinas at China, lalo na't matinding pambubuli at harassment ang naranasan ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Mas mabuting siya ay palitan. Narito si Senador J.B. Harris ito. Bago pa lang itong Chinese ambassador, kung di nagkakami, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months, he assumed. And it's very hostile. And it's not improving our relationship with China na, kumbaga, damage na nga because of the situation the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Pabor din si Senador Rafi Tulfo na palitan ang bagong ambassador ng China sa Pilipinas dahil masyado itong agresibo at binapantayan at sinasagot lahat ang mga pahayag ng mga kapwa niya senador. Hindi umano masisi ang mga senador na tumitindig dahil pinaparating lang nila ang hinaing ng ating mga mangingisda at mga tawan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa biktima ng pambubuli at harassment sa West Philippine Sea. Narito si Senador Rafi Tulfo.
Itong isa masyadong sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas, and agresibo siya sa kanyang mga aksyon, yung kanyang reaction sa mga developments, sa mga nangyayari dito. I think, yeah, maybe, well, wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sa palitan, pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. Sagot nila ito sa pahayag ng Chinese Embassy na binabantaan umano sila ng ilang senador. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa Kongreso naman, Kamara sisiguruhin na bukas sa publiko ang pagsisimula ng nationwide public consultation sa panukalang Anti-Political Dynasty Act. Ibalita mo yan RH number 12, Manang Milky, Regunan. Manang Milky. Ronald at Ray, makakaasang publiko na magiging bukas sa tapat ang Kamara sa pagsisimula ng mga serye ng nationwide public consultation para sa panukalang Anti-Political Dynasty Act. Isinagawa ang unang regional hearing sa Carmona City, Cavite na dinaluhan ng mahigit 1,500 na mga kinatawan mula sa sektor ng kabataan, barangay officials at mga non-government organizations para magbigay ng kanilang input. Ayon kay Representative Zia Alonto Adjong, Chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform, ang soberenya ay nagmumula sa taong bayan kaya dapat lang na marinig ang kanilang tinig tungkol sa naturang batas. Sa mensahe naman ni House Speaker Faustino D. III, tiniyak niya na tungkulin ng Kongreso para dinggin ang iba't ibang mga pananaw, karanasan at saulobin ng mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga pangunahing talakay at pakonsultasyon ay ang lawak ng relasyong sakop ng pagbabawal at kung ano mga posisyon sa gobyerno ang dapat maging limitado. Ayon kay D, layunin itong matiyak na ang mapagtitibay na batas ay makatarungan, mawawala sa kontrol mula sa mga kilalang apelido lang at mabibigyan ng pagkakataon ng iba na makapaglingkod. Narito si House Speaker Faustino D. III. Narito po kami upang makinig. Bukas ang kapulungan sa lahat ng tinig mula Luzon, Visayas at Mindanao sa mga sumusuporta, sa mga may mga pangamba at sa mga nagnanais ng magsusing pag-unawa sa panukalang ito. Ang malinaw po, seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Gayunman, naninindigan kami na mas magiging matatag ang batas kung ito'y dadaan sa totoo at malawak na konsultasyon sa ating pong mga mamamayan. Sa mga darating na pag-uusap, amin pong hinihiling ang maging bukas, mainahon at magalang ang ating talakayan. Makinig tayo sa isa't isa, unawain natin ang iba't ibang mga pananaw at sama-sama nating buuin ang batas na tunay na sumasalamin at sa tinig at mithiin ng ating taong bayan. Sa ngayon ay 24 na panukalang batas sa anti-political dynasty ang nakain sa Kamara para malimitahan ang panunungkulan ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Milky. Samantala, yun daw pong reward sa ikadarakip ni Charlie Atungang abay itinaas na raw po sa 20 milyong piso. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, mula sa 10 milyong piso ay dinoble na ng Department of the Interior and Local Government at ginawang 20 milyong piso ang patong na presyo sa ulo ng negosyanteng si Charlie Atungang. Ito ang bagong development sa kaso ng patuloy na paghahabol ng hustisya sa mga taong sangkot sa kaso ng missing sabongeros. Sa sinagawang press conference sa Quezon City, inanunsyo ni DILG Secretary John B. Rimulya na manggagaling ang pondong ito sa confidential fund ng ahensya. We are increasing the bounty for Atungang to 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso kami dito 20 million pesos information leading to his arrest. Kung tinatanong nyo kung saan nangagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG para sa mga ganitong klaseng kaso.
Yung tingin nyo yung walang ano to ha, walang GPP atos dito ha, totoong tao babayaran namin dito. Naniniwala ang kalihim na sa pamamagitan nito'y matutuntun ng negosyante na pinatawan ng mga arrest warrants dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa Campo Crame, PNP tinangging may torture sa mga sospek na responsable sa pagpatay sa pulis na natagpuan ng bangkay sa septic tank dyan sa Bulacan. Ibalita mo yan na Rich number 52, Edniel Parosa. Edniel. Way at Romel, todo tanggi ang Philippine National Police sa akusasyong tinorture umano ang ilan sa mga suspect sa kaso ng pagpatay sa pulis na nakita sa septic tank sa Malolos, Bulacan. Galing ang paratang sa periodistang si Orlan Mauricio na kabilang sa mga pinagahanap sa ngayon dahil sa umano'y pagiging kasabwat sa pagtatago o hindi pag-ulat sa otoridad ng naturang krimen. Ayon kay Mauricio, sinaktan ng mga pulis ang kanyang anak na si Oliver, ang may-ari ng bahay kung saan natagpuang malapit na mga labi ni Police Staff Sergeant Renato Kasaway. Pero hamon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., kasuhan sila kung may ebidensya sa torture na nangyari raw pagtapos ipamedical ang mga nahuling o ang nahuling mas batang Mauricio. Pakinggan natin ang PNP Chief. We categorically deny. We follow due process, yan ang kailangan. If may silang ebidensya, and then they should file a case. But as of now, walang ganun. Sa ngayon, 4 pang suspect sa krimen ang at large na kinabibilangan ng kolumnista. Una nang nanawagan si Mauricio ng parallel investigation sa Commission on Human Rights, bagay na winelcome naman ng PNP. Samantala, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na may makatatanggap na nga ng 1 milyong pisong reward para namang marasto ang primary suspect na si Mon Salamat. Bago gunitang si Salamat ang hinihinalang bumaril sa anti-drug police, habang mga tumulong naman sa pagtatago kay Kasaway sa septic tank ang 6 pang ibang naaresto. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, paig ng palasyo, inalmahan, Pamilya Veloso ilang beses na raw pong umapila kay Pangulong BBM para mapalaya si Mary Jane Veloso. Ating alamin ng report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Pinalagaan ng Migrante Internasyonal ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na idiretso sa Pangulong Bongbong Marcos ang kahilingan na clemency ni Indonesia death row convict Mary Jane Veloso. Kasunod ito ng open letter ni Veloso sa social media na humihiling ng kanyang kalayaan. Ayon sa grupo, ilang beses nang nagpadala yung pamilya at mga taga-suporta ni Veloso ng apila sa Pangulo pero walang malinaw na tugon. Kalupitan nila na panatilihin ng biktima ng human trafficking sa kulungan at pagkaitan pa ng karapatan na magpahayag ng pasasalamat sa publiko at umapila ng kanyang kalayaan. Sabi pa ng grupo, bukod sa malinaw ang apila ni Veloso na magbalik Pilipinas siya noong December 18, 2024, nagsumiti rin yung pamilya nito ng liham sa palasyo para umapila ng clemency, kalakip yung libu-libong lagda sa petisyon. Muli raw silang nagsumite ng karagdagang petisyon noong July 4 na may mahigit 13,000 lagda pero ang tanging tugon lamang daw, malabong pahayag na pinag-aaralan pa yung kanyang kaso hanggang ngayon. Idiniin ng migrante na hindi sapat yung pangako ng Pangulo na re-reviewin ang kaso ni Veloso kundi kalayaan at hustisya kabilang yung walang delay na kaso laban sa kanyang mga traffickers at pagdinig sa habeas corpus petition. Nakapiit si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Bureau of Corrections. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Rizal Provincial Police Office at COMELEC mag-inspeksyon sa mga checkpoints sa unang araw ng kampanya para sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Pakinggan natin ang detalye. RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche! Romel Talakay Rey bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa 2nd District ng Antipolo City.
Personal na nagsagawa ng inspeksyon sa Comelec checkpoint sina Rizal Provincial Director Police Colonel Eliasar Barber Jr. at Provincial Election Supervisor Attorney Arnolfo Pio Quinto. Layon ng inspeksyon na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga alituntunin ng Comelec, particular ang implementasyon ng election gun ban at iba pang kaugnay na batas upang mapanatili umano ang kapayapaan at kaayusan sa buong panahon ng eleksyon. Sinuri ang kahandaan ng mga nakatalagang kapulisan ang tamang pagsasagawa ng checkpoint procedures at ang pagiging professional sa pakikitungo sa mga motorista at mamamayan. Ang hakbang umano ay nagsisilbing opisyal na pagsisimula ng mahigpit at mas pinaigting na seguridad upang masiguro umano ang special election sa 2nd District sa Antipolo ay may sasagawa ng ligtas, maayos at walang pangamba ang bawat botante. Ngayong araw, February 12, 2026, umarangkada ang campaign period na magtatapos hanggang March 12, 2026 para sa 2nd District ng Antipolo City sa lalawigan ng Rizal. Arisa 27 na sigaka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche Kaka. Samantala, mass HIV testing daw po sa lahat ng kawani ng BJMP at mga PDL sa Caloocan abay inilunsad ng Caloocan City Health Department. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama na kayo rin nagsagawa ng mass testing para sa mga PDL at PDL personnel. Ilang bahagi pa rin ng kampanya laban sa stigma ng HIV at hepatitis. Ito ay kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng buwan ng pag-ibig na isinagawa ng Caloocan City Health Department at ng Caloocan Social Hygiene Clinic. Ito ang libreng mass testing para naman sa HIV, hepatitis B at syphilis sa mga personnel o persons o PDL at ilang BJP personnel ng Caloocan City Jail. Nagsimula pa kahapon ito, Lakay Red, February 11 hanggang ngayon, ngayong araw ito magtatapos itong naturang aktibidad. Ang aktibidad na isinagawa mula kahapon hanggang ngayong araw ay bahagi niya ng kampanya laban sa HIV at hepatitis bilang natugod pa rin sa patuloy na pagtaas ng mga kaso nito sa bansa. Layunin ang programa na mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng buong pasilidad, mga kawani at sa buong lungsod ng Caloocan ay sa City Health Department. Ang aktibong pakikilaw kumano ng mga jail personnel sa mga testing na nagsisilbing mahalagang hakbang laban naman sa stigma, kaugnay ng HIV at iba pang sexually transmitted infection. Sa ilalim ng mga programang pangkalusugan ng pamalang lungsod ng Caloocan, binigyan din ng pagkakaroon ng kaalaman sa pansariling kalagayang pangkalusugan, isa niyang anyo ng disiplina, responsibilidad at pagmamalasakit sa sarili, sa pamilya at sa komunidad. Aristotle 3, ano itong kinagulat sa DZRH? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby! Mga balita mula po sa mga probinsya, Pilipinas ang oras alas 2:37 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat
may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Got you covered. Rapido, hataw, balita. Sir Els Bartolome, magandang hapon po sa inyo, ha? Ang oras, alas 2:45 ng hapon. Kasama na rin nakikinig si dating PNP Chief General Bartolome. Nick Bartolome. Saka yung number 2 man sa PNP. General Bernard Banak. At yung number 1. Siyempre si General Nartates. Ayan. And of course, number 1 din sa AFP, si General Romeo Browner Jr. Ayun. Aba, magandang hapon po. Rapido, hataw, balita. Sa ating mga balita mga kaibigan, mula po sa mga probinsya, lasing na konduktor ng jeep ng gulo, patay sa saksak ng driver sa Lambunaw, Iloilo. Report mula kay Jocelyn Maghe mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang konduktor o passenger assistance officer ng modernized jeep matapos saksakin ng driver sa barangay Mayte Pequeño, Lambunaw. Sa pag-imbestiga ng pulisya, natutulog sa barracks ang 42 anyos na suspect nang pumasok ang biktima na lasing at nanggulo. Dahil dito nagising ang suspect at sinabihan ng biktima na tumigil at matulog na. Pero hindi ito nakinig at nagtalo pa ang dalawa hanggang sa nagalit ang suspect at sinaksak sa dibdib ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang konduktor habang nahuli ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, flood control at kalsada sa Sangay River sa barangay San Isidro, Kamsur. Aba, gumuho. Ha? Bakit naman? Ano nangyari dyan, ha? Akala natin nag-improve na yung mga flood control project, ha? Mga residente nananawagan ng tulong sa BPWH. Hindi, dapat manawagan din sila sa congressman na nakakasako. Kung sino yung congressman. At matukoy kung sino ang kontratista. Yun, ha? Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Nanawagan ng tulong ang mga barangay officials at mga residente sa mabilis na pagtugon na may paayos ang nagibang kalsada at seawall sa barangay San Isidro sa Sangay, Camarines Sur. Ayon kay punong barangay Emmanuel Curalde, nababahala sila sa posibleng tuluyang pangmawasag ang kanilang seawall o flood control project dahil anya nasa tebing ilog at malapit sa mga kabahayan. Narinig na lang po namin na biglang may parang pumutok. Pagtingin po namin yung tubig doon sa kabilang ilog, talagang parang alon na ng may 2 meters siyang kataas na alon na nakarating doon sa kabilang part ng ilog. Ang sa record namin diyan, national government through Cynthia Villar at Port Engineering District po. Kung Arnie, si Kapitid, kung Wimpy, yung dalawa lang naman po ang noon dito. As kay Sik Vince Dison, sana po makarating to sa inyo. Sana po matulungan kami rito kahit alam ko naman po na yan ang ngayong priority nyo na mga ganitong bagay.
Sana po matulungan nyo kami rito sa Barangay San Isidro sa kay Camarines Sur. Maging ang residente na si Clarita Vergara ay natatakot para sa kanilang mga pamilya at mga residente dahil hindi anya ito biro na tuloy ang pagmawasak ang naturang flood control at kalsada. Mabuti na lang po, wala yung mga bata na nagtatambay dyan. Dahil mostly po, dyan sila nakakatambay. So sa bigla po na lang na para pong dumagundong at bumagsak na nga po yung anong yan. So nakita po namin na wala naman po palang wala ni isang pirasong bakal doon po sa pagkakagawa. Talagang substandards yung pinaka-flood control. At yun po ay apektado yung mga dumadaan po dyan, yung mga motorista, at saka po yung mga estudyante na dumadaan dyan. Para sabi nga po ng budulan niya kami dito Wala naman po palang kaayusan yung ipinagawang proyekto. So ano po ang mangyayari dyan sa yan? Akala namin matino, akala namin maayos ang pagkakagawa. Tinambakan lang po pala ng lupa. So dapat po niyan, dinagyan nila ng ng mga bato, tapos binuhusan nila ng semento. Kaya po yan sa congressman po ng 4th District. Sino po ba yung ating congressman ng 4th District? Hindi po ba si Congressman Arnie Fuentebella? Siya po yung may proyekto niyan. At yun pinagmamalaki po. Nanawagan naman si Nanay Clarita sa bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon na imbestigahan dahil anya'y posibleng di umano ay substandard ang naturang proyekto. Ay sana po, Secretary Vince Dizon, kayo po ay makarating dito nang makita nyo po actual ang nangyari po dito sa aming pinaka-flood control po na bumigay na po at halos wala naman po talagang, kaya po ito bumigay dahil wala pong bakal, kumbaga po substandard. Kung kayo po talaga ang objective ninyo na matulungan at makita yung mga palpak ng mga gawain ng DPWH, sana po mabisita nyo man dito sa Bicol at particular po dito sa Sangay na kung saan po bumagsak ang daanan po at sa riverbank po ng Sangay. Ayon kay DPWH Support Engineering District Engineer G. Matimbang na sinagawa noong taong 2019 hanggang sa mga sunod na taon ay binuhusan pa ng budget taong 2020, 2023 hanggang 2024. Ang kontraktor anya ng proyekto ay ang AC Rivero Development Corporation at ito ay pinunduan sa pamagitan ng GAS National Budget na ibinaba naman sa DPWH Support Engineering District na nagkakalaga ng 40 million. Doon kami nagsimula ng flood control 2018, tapos ang sunod na release dyan is 2020. Tapos may 22 ata, may implemented po kasi ang regional office din namin. Tapos may 23. Yun hanggang doon yun sir sa school. Hindi ko pa lang sir nakuha yung total length, pero yung ito pong may nasira, ang cost niya po is, ang allocation niya is nasa 40 million. Contract cost is more or less mga 37 million. Total length niya sir is 100. Pero yun, dalawang berm. Mataas yun dalawang berm. Tapos, bali sir, yung nasira nasa more or less mga 50 meters. Ngayon sir, ang gagawin namin is i-report muna namin po sa regional office. Ang Fort Oy, naputol si Roel pero grabe naman ang ginawa dyan. Parang ipinatong lang yung semento. Ay, kitang-kita naman na substandard ang mga ginamit na materyales. Wow. Walang bakal Wala akong makitang bakal. Diyos me, yun naman. So, attention po rito ang Department of Public Works and Highways kay Secretary Vince Dizon. At saka siyempre yung congressman na nakakasakop dyan sa distrito na yan. Congressman Arnie Fuentebella, sir. Nagtatanong po yung mga kababayan ninyo, abay wala pang panahon ng tag-ulan. Barangay San Isidro, Sangay, Camarines. Bayan ng Sangay. Sangay, Camarines Sur. Ayan. Congressman, hindi pa po tayo pumapasok sa tagulan. Ganyan na nangyayari dyan sa lugar na yan. What more? Kung tayo ay panahon na ng bagyo. Kung nakatira ka sa malapit dyan, biglang may malakas na buhos ng ulan, delikado ka. Hindi ka makatulog sa gabi. At saka dapat magpaliwanag din yung kontraktor. Bakit ganun na nangyari sa proyekto na yan? Yes. Naku naman Wala pa tayo sa panahon ng tagulan. Paano na pagka talagang
yan pa naman Kamsur dalawin ng mga bagyo yan. Yan, no. Oo. At saka akala natin tumino na yung flood control project, di ba? Pero 2018 pa pala yan, no? Sa bagay. Na tumakbo hanggang 2020. Tapos yung latest na record hanggang 2023. At ginastusan ng 40 milyong piso. Wow! Grabe naman. Saan napunta yung 40 million pesos? Walang bakal. At obvious na substandard. Talaga naman. Ampaw. Ibig sabihin, ampaw, ha? Ay, nako. Samantala naman, meron tayong update mula sa Mindanao. Nagbabarilang, maraming salamat, Ruela. Nagbabarilang grupo daw po sa Barangay Ulandang na itinuturong responsable daw po sa pagkamatay ng isang bata. Ating alamin sa report ni RH19, Jun Di Makutak. Jun. Lakay Romeo, sa kabila ng pahayag ng 33rd IB Commander Lieutenant Colonel Jernan Ligada, naniniwala silang hindi bano galing sa naglalabang pamilya ang ligaw na bala na tumapo sa buhay ng isang grade 5 kindergarten pupil sa barangay Damablas, Latupyang, Maguindanao del Sur. Hangad pa rin ng mga local officials at concerned citizen na matutukan ng investigasyon hanggat sa matumbok at mapanagot ang mga salarin. Sa initial investigation ng Datupyang Police Office mula sa bala ng M14 ang tumama sa likurang bahagi ng ulo ng bata habang nasa loob ito ng kanilang classroom at may ongoing classes. Sa inilabas na pahayag mula sa pamunuan ng BARM, iimbestigahan nila ang nakilala ng dalawang nagbabarilang grupo na sila Barangay Ulandang Chairman Abdul Tayan Sandigan at Barangay Kudarangan Chairman Ismael Tayuan. Sa pahayag mula kay Proba Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman, inatasan na nito ang Provincial Director ng Maguindanao del Sur at ang Police Chief ng Datupyang in close coordination sa AFP na ma-identify at hulihin ng mga pinag-iinalaang individual sa grupo. Nabatid na naganap ang insidente habang may nagaganap na barilan sa katabing bayan ng Nabalawag SGA ng naglalabang dalawang barangay chairman. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong high-profile drug suspects sa Eastern Visayas arestado. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Tatlong high-profile drug suspect na aresto ng kapulisan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ayon kay General Kapoy, mga suspect na resto na kilala na sina alias Rex, 22 anyos at alias Nelson, 43 anyos, kapwa high-value individual sa barangay official resident ng bayan ng Kananggaliti. Nangyaring buy-bust operation sa barangay Poblacion sa naturang bayan. Nakumpiska sa mga sospek ang 6 na sachet ng shabu na may bigat na mahigit 24 gramo, nagkakalagang mahigit 163,000 pesos. Nakumpiska rin ang isang calibre 9mm na automatic rifle, magazine, 3 bala ng 9mm buy-bust money at non-drug related paraphernalia. Sa ibang operasyon, naresto naman ang kapulisan ng isa pang high-value individual na nakilala kay alias Brian, 48 anyos, high-value individual, rank number 13 na regional priority target list, residente ng Katarma, Northern Samar, na kumiska sa kanyang 11 sachet ng shabu. Pinuri ni General Capo yung kanyang mga kapulisan dahil sa pagkakaresto ng 3 mga high-value individual sa legal na druga sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Jimmy. Samantala, 2 suspect tiklo sa magkaiwalay na anti-drug operation dyan po sa may Davao del Norte. Pag-uulat mula kay Jun Suter. Jun. Magkasunod na anti-illegal drug operation ang ikinasa ng kapulisan ng Santo Tomas at Tagum City na nagresulta sa pagkakaresto ng 2 sospek at pagkumpiska ng inihinalang shabu. Sa Santo Tomas, dakong alas 10:41 ng umaga, Pebrero 11, 2026, nang arestuhin ng Santo Tomas Municipal Police Station sa tulong ng mga unit mula sa Provincial at Regional Police si alias Kevin, 49 anyos, na itinuturing high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tibalog. Na-recover mula sa sospek ang ilang pakit ng hinihinalang shabu at iba pang drug-related ebidensya. Samantala sa Tagum City, bandang alas 8:26 ng gabi ng kaparihong araw, nagsagawa naman ng search warrant operation ng Tagum City Police Station kasama ang SWAT at Drug Enforcement Unit sa isang bahay sa Barangay Apukon, Davao del Norte. Nakumpiska mula kay alias Junjun, 52 anyos, ang 10 pakiti ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang mahigit 34,000 kasama ang iba pang drug paraphernalia habang nasa kustodiya na nakapulisan
maaresto ang mga sospek at maharap sa mga paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May isang lalaki naman ang manghablot ng cellphone para lang may pang-date sa araw ng mga puso. Arestado. RH number 37, Danny Combilang. Danny! Sa kulungan magba-Valentine's Day ngayon ang isang 35 anyos na lalaki matapos makalaboso ito nang isagawa nito ang pangahablot ng cellphone sa isang naglalakad na babae sa Barangay Roosevelt, Dinalupiang, Bataan. Paliwanag ng naaresto suspect, nagawa niya ang krimen para sa umano'y pang-date at pambili ng bulaklak para sa kanyang minamahal na nobya sa darating na Valentine's Day, February 14. Nabawi naman ng biktima ang higit 5,000 halaga ng cellphone pero desidido pa rin siyang magsampa ng reklamong robbery laban sa nakakulong ngayong suspect. Danny Combilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Sa ating Metro Manila ngayon report mula kay Kyle Bulyas. Kyle, go! Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, pansamantalang isasara ang bahagi ng United Nations Avenue sa lungsod ng Maynila para bigyang daan ng ika-125 anibersaryo ng Manila Police District bukas. Partikular na isasara ang bahagi ng kalsada mula sa General Luna Street hanggang San Marcelino Street simula bukas ng alas 6 ng umaga. Samantala sa Parañaque City, magkakaroon naman ng Grand Sunduan Parade bukas para naman yan sa selebrasyon ng 28th Cityhood Anniversary ng lungsod. Kabilang sa rutang daraanan ng parada ang kahabaan ng Quirino Avenue, Burgos Street, Ramo at Del Pilar. Magsisimula ang parada bukas ng alas 3 ng hapon. Pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na planuhin na ang biyahe at dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang hindi sila maabala. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Salamat Ms. Napit. Maraming salamat sa buong perso ng DZRH News Team. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Ferpes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras alas 3:01. RH! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Millionaires. NBC Millionaires. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa